Magandang umaga sa bawat isa sa inyo. Supposed to be ay yung aking tatalakayin ngayon ay i-share ko mamaya sa Bible study through Google Meet. Pero sa mga may gawain kasi na sa mga churches natin, baka hindi nila mapakinggan, ay sayang naman dahil napaka-importante yung message na ito, yung topic na ito. Dahil para sa akin talaga ay ang gusto ko sa bawat member natin ay lumalago, nagtatagumpay, at nararanasan nila yung kung gaano katotoo ang salita ng Diyos sa kanilang buhay, at nararanasan nila yung presensya ng ating Panginoon sa bawat araw ng kanilang buhay. Yun ang talagang nais ko sa bawat member natin. At yung aking tatalakayin ngayon ay isa sa mga napaka-importante, dahil kung hindi natin alam ito, then nasasayang yung mga nais ng Diyos na maranasan natin sa buhay, na libre itong nais ng Diyos na maranasan natin, pero may nagnanakaw o may humahad lang kung bakit hindi natin ito nararanasan. Kaya sa totoo lang marami tayong mga oras na nagagamit para maranasan yung mga bagay na ito, yung blessing ng Lord, yung favor ng Lord, yung healing power ng Lord. Talagang gusto nating maranasan yung mga ito, kaya nga tayo nagsusumikap dahil sa mga bagay na ito. Pero mahirapan lang tayo, mapapagod lang tayo kung hindi natin alam yung topic na aking tatalakayan. So far, yung mga gawain natin ay binibless ng Lord, lumalago, nakakaranas sila ng blessing and favor galing sa Lord. So maki-update kayo kasi kahapon ay, hindi kahapon, nung Friday, no? Nung Friday, miniting ko yung mga pastors and church workers nila, at pinag-update ko sila, pinag-testimony ko sila, nagbigay sila ng mga praise reports na ginagawa ng Lord sa gawain na kanilang hinahawakan, at nakaka-bless yung makita mo ang isang gawain na nag-start siya sa prayer lang, nag-start siya sa vision, as in walang-wala sila, pero dahil sa sumunod at humakbang sila sa mga directions ng Lord, ngayon ay talagang makita mo ay isang church na talaga. At na-bless ako doon sa sinabi ng isang church leader natin na nang sinabi kong mag-start na mag-collect ng tithes and offerings, parang nagalangan siya dahil baka ma-discourage yung mga members, pero basta't ginawa lang nila, at na namangha siya sa pumasok na collection sa time na yon. At yung mga ibang kapatiran, nakikita nila yung needs ng church doon, kaya tuloy-tuloy ang pagbibigay o pagdating ng kanilang mga kailangan. Maraming mga magaganda na nangyayari sa ating mga outreaches. So maki-update kayo nang sa ganun ay makabahagi kayo. Natutuwa din ako sa mga nagbibigay din dito, kasi kumbaga yung ating supplement ministry para sa lahat ay dito ginaganap. So marami tayong mga kailangan dito. Nandito yung ating mga music team para magbigay ng supplement sa ating mga kapatiran, lalo na sa mga hindi involved sa mga local churches. Sa churches natin sa barangay, hindi sila active or involved doon, so wala silang ibang source ng spiritual nourishment kundi dito. So syempre yung mga gamit ay nandito, so kailangan ng mga maintenance at merienda ng ating mga manggagawa dito, at kung ano pa mga pangailangan. So may mga kapatiran tayong dito mismo nagbibigay para masustentuhan yung mga pangangailangan dito, na sa ganun dire-diretso yung ating pagbibigay ng ministry sa lahat. Yan, at salamat din sa mga patuloy na nagbibigay sa mga outreaches. So ngayon, ang aking tatalakayin ay spiritual warfare na
Hindi aware ang marami. Kala nila nabubuhay sila na walang mga spiritual forces na involved kung bakit ah, kung bakit hindi dumadaloy ang finances, kahit bakit hindi dumadaloy ang blessing ng Lord, bakit naapektuhan ang finances, bakit naapektuhan ang physical health, family problems. Yung mga ito ay hindi dahil sa ganun talaga ang normal na nangyayari. Hindi. Merong spiritual influence behind sa mga senaryo na ito. Mayroong spiritual forces na desidido na nasirain ang ating buhay. May mga spiritual forces na sirain yung lahat ng aspeto ng ating buhay. At kapag hindi natin ito na-recognize, then tinatanggap natin yung mga defeat, yung pagkatalo sa buhay as normal lang. So, mas marami ang nasasayang, marami ang napapalampas natin mga magagandang bagay na mangyayari sana sa ating buhay. So ngayon, ang pinaka-specific topic ko ngayon is about understanding how Satan operates. Kailangan nating maunawaan paano siya nag-ooperate, paano siya nagtatrabaho sa ating personal na buhay at sa ating pamilya o sa ating trabaho, pag-aaral o sa career na ating pinupursue. Paano ba siya nagtatrabaho? Paano nag-uumpisa ang lahat? Bakit may mga negative na nangyayari? Bakit may mga pangyayaring hindi natin gusto? Paano nag-uumpisa ang lahat ng mga ito sa ating buhay? So, kailangan nating makita yon. So, kailangan natin ma-recognize yun. Nang sa ganon, malaman natin sa Biblia paano i-overcome ang mga bagay na ito. So, yun ang pinaka-purpose ng ating study, to recognize how Satan operates so that we can overcome, or we will know how to overcome them. So, yun ang pinaka-purpose ng ating pag-aaralan ngayon. Para hindi natin magaya yung mga ibang tao, maging mga ibang Christians na tinatanggap na lamang ang pagkatalo sa buhay as normal lang. Siguro, may mga bagay din siguro na nangyayaring hindi maganda na kailangan mong tanggapin as normal lang. Pero, ako'y naniniwala na karamihan sa mga pagkatalo sa ating buhay, maraming kabiguan sa ating buhay ay dahil sa operation ng Satanas na hindi natin na-recognize, kaya hindi natin na-overcome, hindi natin napigilan yung mga operation ng Satanas na ito. Okay, so tandaan po natin, si Satan, pagdating sa kanyang mga strategies na talunin tayo para makapenetrate siya sa ating buhay, karamihan sa kanyang mga strategies, or pagdating sa mga strategies niya, innovator talaga si Satanas. Innovator siya, pero parehas lang. Parehas lang. Parang produkto lang na-innovate siya, pero parehas lang yung brand. Ang Satanas ganun siya. Kasi hindi naman siya nilikha ng Diyos as a creative being. Walang creative power ang Satanas. So, yan ang malaking pagkakamali niya noon nung siya ay si Lucifer pa, na lumaki ang kanyang ulo dahil sa pagkakalikha niya. At sadyang ginawa siyang napakaganda, pinaka-attractive sa lahat ng mga angels. Kasi ang purpose niya, to attract all the angels to worship God. I-lead niya yung mga angels to worship God. Pero tumingin siya sa kanyang sarili. Nung tumingin siya sa kanyang sarili, napaka-elegante yung pagkakalikha sa kanya, nakalimot siya doon sa nagbigay sa kanya ng beauty na yon. Nakalimot siya sa nagbigay ng kanyang kagandahan at ang kanyang personalidad. So, yan ang napakalaking pagkakamali niya. So, ngayon, yung kanyang pagkakalikha ay ginawa lamang siyang elegante, maganda, pero hindi siya binigyan ng creative power. So, hindi niya kaya mag-create. Kung meron man siyang ginagawang masama, dahil ginagamit niya ang creative power ng human being. Kapag naka-gain siya ng ground sa isang tao, sa isip at sa puso ng tao, then mapush niya ang tao na ito na magbigkas o magsabi ng mga negative na mga bagay. Then
mai-enforce niya ito na kailangan siyang mangyari dahil yung nga ay sadyang ibinigay ng Diyos sa tao na kapag sinabi na niya ang isang bagay, then kailangan itong mangyari. Pero hindi si Satanas ang gumawa nun. Power yon na nanggaling sa human being. Ginamit lang niya. Kasi ang creative power nasa tao. Wala kay Satanas. So, hindi creative si Satanas. Kaya yung strategy niya, noong unang panahon pa lang na nilinlang niya si Adam and Eve, yung strategy na yon ay ganun pa rin ang kanyang ginagawa hanggang sa ngayon. Nagkaroon lang ng innovation dahil sa innovation na ginagawa ng tao. Nagkaroon siya ng maraming pagkakataon ngayon para i-implement ang kanyang strategy dahil sa innovation na ginagawa ng tao. Hindi si Satanas ang nag-innovate ng lahat ng mga nangyayari. Yung modern world na kinalalagyan natin ngayon, tao ang gumawa niyan, hindi si Satanas. Ayan, ginagamit ng Satanas yung innovation na ginawa ng tao para maisakatuparan niya yung dati na niyang strategy noon pa man. Kung paano niya nabigo, paano niya natalo si Adam and Eve. Kaya ako sinasabing Adam and Eve, kahit sinabi ng Bible na si Eve ang unang na-deceive, hindi pwedeng hindi kasama si Adan. Kasi kung ginawa ni Adan ang kanyang obligasyon na sinabi ng Diyos na isubdue ang lahat, rule over, dominate, kapag ginawa ni Adan yung kanyang trabaho, then hindi niya nahayaan na si Eve ay matempt. Pero hindi niya ginawa ang kanyang obligasyon, kaya si Eva ay natempt. Kaya ako sinasabing Adam and Eve ang siyang natalo ni Satanas. Yung strategy na yon na ginawa niya, at ang unang nilapitan niya kasi hindi niya magawa kay Adan, or hindi siya nag-succeed kay Adan kasi si Adan personal niyang narinig sa Diyos yung salita. Siya mismo yung inutusan. Siya mismo yung sinabihan. And then yung sinabi ng Diyos kay Adan, nirelay ni Adan kay Eva. Kaya first hand yung na-receive na revelation ni Adan sa Diyos. Kaya hindi nagtatagumpay si Satanas na linlangin si Adan. So ngayon, si Eva ang kanyang nilapitan kasi hindi first hand revelation from God yung kanyang nalalaman. Sinabi lang ni Adan sa kanya. Ayan. Papaano nag-gain ng ground yung serpent na ginamit ng Satanas kay Eva? Paano? Siyempre, nag-create ng thoughts and ideas si Satanas sa isip ni Eva. Nung nag-create ng thoughts and ideas si Satanas, o hindi natin sabihin nag-create, nagpadala, no? Nag-send or gumawa siya ng sitwasyon na kung saan si Eva ay gamitin niya ang kanyang isip na mag-imagine, at ang kanyang inimagine ay yung kung ano ang gusto ni Satanas na mangyari sa kanya. At mayroong deception. Mayroong deception para gawin ni Eva yung ginawa ni Satanas dati. Kaya nga nung sinabi ng serpent na magiging matalino ka, magiging mahusay ka. Kaya ayaw ng Diyos na kainin mo yan kasi magkakaroon ka ng katalinuhan. So, doon bumagsak si Satanas na yun. Sa area na yun, doon bumagsak si Satanas nung siya nasa langit pa, nung siya Lucifer pa lang. Kaya parehas yung ginagawa niya kay Eva para si Eva babagsak din. Gusto niyang iparealize kay Eva na si Eva pwede siyang maging matalino ng masigit pa sa Diyos. So, ang thoughts and ideas na ito na ginawa ng Satanas na ipadala kay Eva ay para si Eva, titingin siya sa kanyang sarili. At yan ang pinakamalaking pagkakamali natin kapag titingin na tayo sa ating sarili at nakakalimutan mo na kung sino ang Diyos sa buhay mo, kung sino ang Diyos talaga, kung ano yung role ng Diyos sa buhay mo. Kasi pag titingin ka na sa sarili mo, it's either titingin ka sa mga kakayahang ibinigay ng Diyos sa'yo na parang kakayahan mo, so lalaki ang ulo mo, or titingin ka sa iyong mga kahinaan. At kung nakatingin ka sa iyong kahinaan, bababa ang self-esteem mo. So yan lang ang dalawa na pwedeng mangyari kapag nag-umpisa ka ng tumingin sa sarili mo. At nag-uumpisa tayong titingin sa ating sarili kung tayo ay nagpapalin lang sa mga thoughts and ideas na nilalagay ng Satanas sa ating isip. Kaya dalawang grupo ng tao na nalinlang ng Satanas. Una,
ang tataas ng tingin sa sarili. Pangalawa, ang bababa ng tingin sa sarili. So yan ang magiging resulta kapag tayo ay na ah, nalinlang, kapag tayo ay nagbigay ng pagkakataon kay Satanas na paniwalaan yung mga thoughts and ideas na sinisiksik niya sa ating isip. So yan ang strategy ni Satanas na noon pa man ginawa na niya at nagtagumpay siya. Hindi pa rin nagbabago yung strategy na yon. Hanggang ngayon, yun pa rin ang kanyang ginagawa sa bawat isa sa atin. Naglalagay siya ng mga negative thoughts and ideas sa ating isip. Para it's either tingnan natin yung ating sarili na mataas or tingnan natin yung ating sarili na mababa. So sa inyo ngayon, paano nyo tinitingnan ang sarili nyo ngayon? Maging maingat tayo doon kasi baka tinitingnan natin yung ating sarili the way or based doon sa mga thoughts and ideas na pinapadala ng Satanas sa ating isip. Kaya ito ang sinabi ng Ephesians 4:27. Napakaganda yung verse na ito. Napakaikli yung verse na ito pero malaman. Ephesians chapter 4 verse 27. Sabi niya, neither give place to the devil. Neither give place to the devil. Sabi niya, ibig sabihin, huwag niyo siyang bigyan ng opportunity. Huwag niyo siyang bigyan ng chance. Kasi pag binigyan mo ng chance, itong si Satanas na mag-penetrate sa ating isip, then, doon siya makakagain ng ground sa ating buhay. So, ang entry point, para ma-realize natin, ma-recognize natin how Satan operates. Yung entry point ng Satanas sa ating buhay is our mind. The mind is the entry point. Hindi pwedeng basta papasok na lamang ang Satanas sa ating buhay. Wala siyang ibang pintuan kundi ang ating kaisipan. Hindi niya pwedeng gawin kaagad ang isang bagay sa ating buhay na hindi muna tayo nakumbinse na pwede na niya itong gawin sa ating buhay. Tindi yun. So, ibig sabihin, yung mga nagagawa ng Satanas sa ating buhay na nagbunga o nagresulta sa kabiguan, pinapasok muna natin siya sa ating kaisipan. Nagdwell muna ito sa ating kaisipan hanggang sa natanggap na natin sa ating sarili na ito ay normal lang na mangyari. Na kung sakaling mangyari sa ating buhay, then it's okay. It's normal. Tanggapin. Just move on kung nangyari na. Yung mga negative na nangyayari ito sa ating buhay, nag-umpisa ang lahat ng mga ito unang-una sa ating kaisipan. Hanggat ang ating isip hindi pa siya nakukumbinsi sa isang bagay, hindi ito pwedeng isakatuparan ng Satanas. Halimbawa, ang sakit. Hindi basta-basta pwedeng magbigay ng virus or bacteria na magkukause ng sakit sa ating katawan ng Satanas. Hindi pwedeng gawin yun hanggat sa ating isip ay hindi pa niya ito tinatanggap. Hindi pa niya ito inaagrihan na magkakasakit ka. So, maaring yung feelings mo, or your 5 physical senses, maaring yung 5 physical senses mo, nararamdaman niya yung sintomas, nararamdaman niya yung sakit. Pero hanggat ang iyong isip ay hindi pa niya tinatanggap, hindi pa siya bumibigay, kumbaga, sinasabi pa rin niya, hindi ako magkakasakit. Hindi. Ayun, ang mga iba natatalo kasi yung kanilang paglaban ay base lang sa kanilang willpower. Pero kung ikaw ay lalaban sa iyong based on your willpower and based on the will of God, based on the word of God, based on the promises of God. So lalaban ng willpower mo, talagang sa loob-loob mo, hindi ka bibigay, hindi ko ito tatanggapin. Walang karapatan ang sakit na ito na ma-invade ang aking katawan. So dahil sa ginagawa mo yun, mag-iisip ka ng paraan. Hindi lang basta sinasabi mo, hindi ako bibigay, hindi ko tatanggapin. So doon sa ginagawa mo yung pag-resist, doon sa sakit na nararamdaman na ng katawan mo, then mag-iisip ka ng mga paraan, paano mo labanan yung sakit na yun. Siyempre, kailangan mo ng supplement, kailangan mo ng pahinga, kailangan mong kumain ng mga masusustansyang pagkain, kailangan mong lumayo sa stress,
Tatanggalin mo sa buhay mo yung mga nakakapagpalala na nararamdaman mong ito. Hindi naman pwedeng sabihin mo na hindi ako magkakasakit, hindi ako hindi ako susuko, hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Pero yung mga nakakapagpalala naman ng sakit ay ginagawa mo, talagang magkakasakit ka noon. So hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko tinatanggap ang sakit na ito pero kinokontra mo naman yung natural law. Hindi pwedeng ganon. So ina-assume ko na alam niyo yon na hindi mo kukontrahin yung natural law. And with that, yung willpower mo, based on what God said, that by the stripes of Jesus we are healed, lalaban ka, hindi ka bibigay, hindi ka susuko. Hindi ka magbibigay ng pagkakataon kay Satanas na bigyan ka niya ng sakit. So pag ganyan yung position mo, then hindi ka magkakasakit. Hindi ka magkakasakit. Wala magagawang Satanas. Hindi niya ito pwedeng may pagpilitan. Kaya ang kanyang gagawin, aatakihin niya talaga ang isip mo. Hanggang sa ikaw ay mapuno. Hanggang sa ikaw ay, yung sasabihin mo sa sarili mo, pagod ka na. Yan ang kanyang gagawin. Yan. Kaya, pag sabing, neither give an opportunity to the devil, ibig sabihin, mayroong pagkakataon talaga. Or sabihin natin, it's possible. It's possible that we can give an opportunity kay Satanas. Kasi kung hindi possible, hindi niya sasabihin na neither give place to the devil. Kung hindi possible, hindi niya sasabihin na don't give place to the devil. Pero possible kasi na mabigyan natin ng pagkakataon ng Satanas, kaya niya sinabing neither give place to the devil. Ngayon, yung word na devil, of course, alam natin na si Satanas ang tinutukoy. Pero yung word na devil, hindi yan proper name. Hindi proper name ni Satan ang devil. Satan, pwede proper name yon. Lucifer dati, hindi naging Satan. Pero yung word na devil, sa Greek ay diabolos. Yung Greek word ng devil is diabolos. Pangasinan is diablo. No? Diabolos ay hindi siya proper name. Ang diabolos ay, sabi natin ganito, it is a task. It is an objective. It is a job description. So, devil is the job description of the devil. So, ngayon, ano ba ang meaning ng devil? Ano ba ang meaning ng diabolos? Kasi pag nalaman natin yung meaning ng diabolos, no, from the Greek translated to English or Tagalog, then makikita natin how he operates to our life. So, ibig sabihin ng diabolos, yung word na dia, yung word na dia, it means until he penetrates. Until he penetrates. O, sa ibang salin, to penetrate you from side to side. Yan, pero ang gusto ko yung until he penetrates. Kasi yung word na until, hindi ka agad-agad. Pwede mong sabihin eventually. So, ibig sabihin may proseso. So, that's how he operates. May proseso. May sistema, may proseso, may procedure. Hindi instant. Kasi minsan, akala natin instant nangyari. May mga nangyari sa ating buhay na akala natin instant, kaagad-agad nangyari, na para bang walang dahilan ng mga nakaraan pa. No, hindi ganyan mag-operate si Satanas. Ang operation ni Satanas is mayroong simula, mayroong procedure, hanggang sa ito ay magtagumpay. So, hindi ka agad-agad. Hindi suddenly, but eventually. And ano yung word na bolos? Diabolos. No? So, dia means until he penetrates. Pag sinabing bolos, yung parang bola na pag dinribble mo, babalik. Dinribble mo, babalik. Dinribble mo, babalik. Kaya ibig sabihin ng bolos, keeps coming back. It keeps coming back. So that is the job description of Satan. From the word devil, makikita natin ang kanyang scheme, makikita natin ang kanyang strategies, makikita natin ang kanyang operation. He keeps coming back until he penetrates your life. He keeps coming back until he penetrates your life. So parang ganito yan. Isang araw, gumising ka, ang ganda ng pakiramdam mo, tapos bigla siyang
nagpadala ng kaisipan sa isip mo na magkakasakit ka. Magkakasakit ka. So sa isip mo, ang ganda naman ng pakiramdam ko, ba't ko magkakasakit? Then, maya-maya, may nag-deliver sa'yo ng ng mga sulat at ng kung ano, may order ka sa Shopee. Tapos, bigla mong nabalitaan, may nag-post sa Facebook, may mga delivery personnel ng Shopee nag-positive. Tapos, nakalimutan mong isanitize yung order mo. So, sa isip mo, nandyan na naman yung kaisipan na magkakasakit ka. Magkakasakit ka. So, binali mo, hindi ako makakasakit. So, ginawa mong mga dapat gawin. At saka pinapalakas mo yung resistensya mo. Naghugas ka kaagad, naligo ka agad. Pinaaraw, sinanitize yung... And then, maya-maya, gabi, habang nagluluto ka, medyo nalanghap mo yung amoy ng bawang at sibuyas nung ikaw yung naggigisa. Bumahing ka. At yung pagbahing mo dire-diretso, andyan na naman yung kaisipan. Aba, iba na yan. Magkakasakit ka. Magkakasakit ka. Binaliwala mo. Hindi ako magkakasakit. Tapos, mamaya, bago ka matulog, naligo ka. Habang naliligo ka, bumabahing ka. Andyan na naman yung kaisipan. So, binaliwala mo, hindi ako magkakasakit. Kinabukasan, paggising mo, masama ang pakiramdam mo. Andyan na naman yung kaisipan. Magkakasakit ka. Magkakasakit ka. Pero binabaliwala mo. But it keeps coming back. It keeps coming back. Yung thoughts na ito na magkakasakit ka, it keeps coming back. Hanggang sa, ang iba sa atin, buwan. After 1 month, nakumbinsi ka. Dahil napagod na siyang lumalaban. Especially kapag hindi nasusustentuhan yung faith mo, hindi na nourish yung faith mo ng Word of God, kulang ka na sa prayer. Then unti-unti bumibigay. Nung nakumbinsi na ang isip mo, doon sa kaisipang ipinapadala ng Satanas, then bibigay na siya. Oo, kakasakit ako. Sasabihin mo na sa sarili mo. Sasabihin mo na yan. O minsan hindi mo naman sinasabi, pero kumbinsi ka na talaga. Kakasakit na ako. Sa isip mo, hindi ko na kaya. Mahina ako. So he keeps coming back with the thoughts until he penetrates. That's how he operates. That's how Satan operates sa ating buhay. Binabato ang ating isip ng kanyang mga kaisipan. At paulit-ulit niya itong pababalikin sa ating isip hanggang sa makumbinsi na tayo sa ating kaloob-looban na ito nga ang mangyayari sa ating buhay. So maraming believers, hindi nila nare-realize yan, kaya defeated yung kanilang Christian life. Maraming believers, hindi nila nare-realize yan, kaya hindi continuous ang kanilang devotion. Hindi continuous ang kanilang pagbabasa ng Word of God, pag-meditate ng Word of God, at pagpakikinig ng Word of God. Ang dami mga believers na lumilipas na lamang sila dito sa mundo na hindi nila nagawa yung pinapagawa ng Lord dahil sa umagri sila sa mga kaisipang ipinapadala ng Satanas sa kanilang isip. Dito sa 1 Peter chapter 5, tingnan natin yung verse na ito in relation sa ating pinag-aaralan. 1 Peter chapter 5. Tingnan natin yung verse 8. Sabi niya, stay alert. We need to stay alert. Stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. Now, pag sinabi yan great, hindi yung great individual. Hindi. Great siya when it comes to implementing his strategies. Parang ganito, he's a great deceiver. Satan is a great deceiver, not a great creation of God. Hindi. He is a great deceiver kung paano niya i-implement yung kanyang strategy to penetrate our hearts or to penetrate our life. Kaya sinabi niya, stay alert. Paano ka mag-stay alert? Paano ba nagiging alerto ang isang tao? Pag sinabing alerto, yung isip niya matalas. Hindi ka pwedeng maging alerto na hindi matalas ang isip mo.
So alam ni Peter kung paano mag-operate ang Satanas sa kanyang buhay. Kaya ito itinuturo niya sa mga Jewish believers. Sabi niya, stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Alam niyo, naturally, ang lion, hindi porke siya ay king of the jungle na tinatawag, hindi yan basta umaatake. Kahit alam niya ang kanyang lakas. Hindi yan basta umatake. Ang style ng lion, pinag-aaralan. Pinag-aaralan nila kung saan possible tatakbo kapag sila ay aatake na. Kung saan possible tatakbo yung hayop na gusto nilang huliin pag tatakbo na. Pinag-aaralan nila saan tumatambay lagi ang ating mga gustong huliin. Kung ano-ano ang mga pinag-aaralan nila para kung sila'y umatake, nami-minimize yung kahirapan. So, ibig sabihin, strategic sila para ma-minimize yung effort with great results. Pero, syempre, dumadami ang mga believers. Kailangan nilang gawin yun. In other words, they are efficient. They're being efficient to become effective sa kanilang pag-hunt. Kung hindi na nagagawin yun, hindi magsusurvive ang kanilang lahi. Hindi mamimaintain ang kanilang posisyon, ang kanilang kung sino sila sa jungle. Hindi na mamimaintain yan kung hindi sila magiging strategic. So, hinalintulad ni Peter si Satanas sa pagka-strategic ng isang leon. Ngayon, sa idea na yon na si Satanas ay parang leon, nanibig sabihin tayo ay parang prey or tayo yung mga hinuhuli. Tayo yung mga hinahunt. At syempre, mas lalo dapat na tayo ay maging strategic katulad ng mga hayop na hindi nila kayang huliin. May mga hayop na nahihirapan silang hulihin. Mabanat lamang sila kung talagang wala na silang mahuli. For example, yung mga buffalo. Yung mga buffalo ay may mga strategy yan para hindi sila makain ng leon. Kung marami pa namang usa, bakit buffalo ang aking huhulihin? Siyempre, isipin niya ng leon. So, mas nakakalaban yung buffalo sa leon kaysa doon sa usa. So, iiwasan niya yung buffalo kung kinakailangan lang. So, ibig sabihin, kapag tayo ay hindi strategic sa ating Christian life, then tayo yung gustong-gusto na nilalapitan ng Satanas kasi tayo yung kayang-kaya niyang huliin. Ayan, tatanungin ko kayo, gaano kayo ka-strategic sa inyong Christian life? Kung strategic ka, syempre, hindi mo hahayaan na mawala ang iyong devotion sa Lord. Diyan ka lumalakas eh. Kung ikaw is strategic, may time ka lagi para makinig ng Word of God. Kasi kung hindi mo gagawin yun, how can you resist the devil? James 4:7, sabi niya, resist the devil and he will flee. You cannot resist him. If you cannot resist him, then he will not flee. But you can only resist him if you are strong. And you are not strong if you will not devote yourself in prayer and in the Word of God. So kapag nagagawa mo yan, then you are strategic. Iiwasan ka ng Satanas. Iiwasan ng Satanas yung mga strategic believer. So kung meron ka mang isang dapat maging goal sa iyong faith, sa iyong believer, sa iyong Christian life, then you must be a strategic believer. Kasi hindi tayo match kay Satanas kapag hindi tayo naging strategic. So verse 9, sabi niya, 1 Peter 5:9, stand firm against him and be strong in your faith. So yan ang ating magagawin para maging strategic tayo. Stand firm against him and be strong in your faith. So yan ang dapat mong gawin ngayon. Paano ako mag-stand firm? Paano maging strong yung faith ko? Mag-concentrate ka doon. That's how are you going to survive against the temptation of the devil, against the deceptions of the devil. By standing firm and by remaining
staying strong in your faith. And then sabi niya, remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. So ibig sabihin, pare-parehas lang talaga ang pinagdadaanan ng mga believers, mga Christians, maging yung mga nauna na sa atin na nasa langit na ngayon. Walang pinagkaiba ang kanilang naranasan with the devil sa ating nararanasan ngayon. So ibig sabihin yung nararanasan mo ngayon na parang sumusuko ka na, parang ayaw mo na. Gusto kong ipaalala sa'yo na ganyan din na nararanasan ko, ganyan din na nararanasan ng iba nating kapatiran na kapag sila'y nagturo, parang ang lakas-lakas nila. Pare-parehas lang tayo ng nararanasan. So, ibig sabihin, kung nagtatagumpay yung mga iba na nakakaranas ito, edi magtatagumpay din tayo. Kaya doon sa 1 Corinthians 10 ata, sabi niya, wala namang mailalapit sa Satanas sa atin na hindi common sa atin. Common. Ibig sabihin, sanay na tayo. Ito pa sabi sa 2 Corinthians chapter 10. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Dito makikita natin talaga yung strategy ng Satanas, how he operates. Sabi niya, we use God's mighty weapons. Mighty weapons. God's mighty weapons. Not worldly weapons. Pag sabing worldly weapons, kasama dyan yung mga principles ng mga wise individuals na sinasabi nilang yun ang naging susi nila para maging matagumpay. Ngayon, hindi natin binabaliwala yon. Effective sila kung effective sila. At may mga naranasan ako na i-apply yung mga principles ng mga successful individuals at may epekto sa aking buhay. Pero alam kong hindi magiging effective yan kung hindi ko i-combine sa mga biblical principles. Kung doon lamang tayo aasa, kasi may mga ganun umaasa na lamang sila sa quotations nila. Ang mga quotations, yun ang isa sa mga tinutukoy yun ng mga worldly weapons. Kailangan mo, lalaban ka sa mundong ito, ang armas mo, quotations lang. Quotations lang ng mga taong nakaranas ng tagumpay. Hindi ba kayo nagtataka bakit may mga naniniwala at nagsusulat ng kanilang mga quotations? Ginaya yung mga matatalinong tao ito ng mga nagtagumpay pero hindi naman umiepekto sa kanilang buhay. Kasi makamundo yung armas natin pag ganun. Pag ganun lang. Kailangan nating i-combine yun sa mga nalalaman nating mas matatag na principles. Or I mean ganito, hindi i-combine kasi sapat na yung power ng Word of God. I mean ganito. Pag ina-apply mo yung mga principles na yon, mga worldly weapons at kung tawagin, make sure na ikaw ay maayos yung spiritual life mo. Kasi kung hindi maayos yung spiritual life mo, tapos i-apply mo yung mga principles na yun, ito hindi lang kung bakit hindi umepekto sa'yo. Sabi niya, we use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and destroy false arguments. Yung sinabi niyang human reasoning, false arguments, yan ay nangyayari in the midst of our mind. Kahit na ikaw ay makipag-argue sa isang tao, you cannot argue sa isang bagay na hindi naggagaling sa isip mo. Paano ka makipag-argue kung yung ina-argue mo hindi nanggagaling sa isip mo? Di nonsense lang yon. Kaya tayo nasabihan nonsense. Yung sinasabi natin kasi hindi siya talaga galing sa ating pag-iisip o hindi pinag-isipan ng husto. Yung isang argument na hindi pinag-isipan ng husto, it's nonsense. So, ibig sabihin nito, yung human reasoning na sinasabi niya, yung arguments na sinasabi niya, nangyayari yan sa ating isip. Paano nangyayari? Kasi ganito yan. In relation to this verse, ganito ang nangyayari sa ating buhay, sa ating sarili. Nagkakaroon ng argument sa ating isip kasi alam mo ang sinasabi ng salita ng Diyos, that by the stripes of Jesus you are healed. Pero pilit niyang isinisiksik sa ating isip yung kaisipan na magkakasakit ka. Magkakasakit ka. Sasagot ka ngayon sa isip mo, hindi. Kasi sinabi ng Bible, by the stripes of Jesus I am healed.
Sasagot ulit siya, hindi, magkakasakit ka, magkakasakit ka. Bibigyan kita ng sakit. O tingnan mo, nahawakan mo yung nahawakan ng may sakit. So magkakasakit ka. O tingnan mo yung pansinin mo pakiramdam mo. O may lagnat ka, o sinisipon ka, o sumisingaw ang init sa mata mo. Magkakasakit ka, magkakasakit ka. Sasabihin ng isip mo ngayon, by the stripes of Jesus, I am healed. Yan ang sinabi ng Word of God. Then sasabihin niya ulit, magkakasakit ka, magkakasakit ka. Ganyan nangyari sa iba, nagkasakit din. So nakakaroon ng argument sa ating isip. Hanggang sa dumating yung time, na tayo na mismo ang magrarason, kasi na-entertain na natin yung thoughts ng Satanas. Hindi natin nagawang sakupin, hindi natin nagawang sirain nung una pa, so na-entertain natin, magiging stronghold na ito sa ating isip. So yung strategy ni Satanas na hindi natin nahandalan ng tama, eventually naging stronghold. So this is how Satan operates, from strategy to stronghold. Kita niyo yan? Paano nag-operate sa Satanas sa ating buhay? He will start with his strategy. He will not stop implementing that strategies until it becomes a stronghold sa ating isip. Pag sinabing stronghold, pag i-apply natin yung mga NPA, mga terorista, kung saan sila nagkukuta, kung saan sila nag-stay para mapanatili ang kanilang control sa isang bayan, kung saan sila nag-stay, yun ang kanilang stronghold. Hanggat hindi natatanggal yung stronghold, hindi matatanggal yung control nila sa isang syudad. So hanggat hindi matatanggal yung stronghold ng Satanas sa isip ng isang tao, hindi matatanggal ang control ng Satanas sa taong iyon. Tuloy-tuloy yung reasoning. Parang ganito. Sinabi ng Bible, by the stripes of Jesus, I am healed. Rarason siya, o bakit nararamdaman mong may lagnat ka? Kung talagang magaling ka na, o bakit ganyan ang nararamdaman mo? That is reasoning. Argument na nangyayari sa loob ng ating kaisipan. Na ang mga iba, hindi na nila makayanan na makipag-argue. Kasi they are fighting or they are arguing through human, worldly weapons. Kaya makakasira lang ng strongholds na ito. It's the Word of God. The Word of God ang siyang may enough power lang para i-destroy, demolish yung mga strongholds of negative thoughts na ito. So, strongholds are the negative thoughts. Once na nagstay sa ating isip yung mga negative thoughts, magiging strongholds yan ng Satanas. At kahit aalis na si Satanas sa iyong presensya, yung kanyang control nandyan pa rin because of those negative thoughts na nasa ating isip. Nagsisilbing kuta ng Satanas yun sa ating buhay. Kung nasaan ang kuta, nandoon ang control. Paano nagkakaroon ng kuta ang Satanas sa isip ng tao? Sa pamamagitan ng mga negative na kaisipan. Sinabi ng Bible that God has already provided my needs. Nandiyan na yung stronghold. Sabi niya, posible. Paano magkakaroon ng provisions? Wala kang trabaho. Mahina ang negosyo. Mahina ang ekonomiya. Paano matutugunan yung mga pangailangan? Sinabi ng Bible, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in a future. Andiyan na yung stronghold. Sabi niya, posible naman yan. Wala pang nangyayari sa inyong mga magkakapatid na nagtagumpay ang kanyang hinaharap. Lakas naman ng loob. Posible. Hindi mangyayari sa iyo yan kasi hindi pa nangyari kailanman yan sa pamilya nyo. Hindi ka magtatagumpay. Hindi magtatagumpay ang pag-aaral mo. Hindi magtatagumpay ang pagdinegosyo mo. Hindi magtatagumpay ang pag-a-apply mo sa trabaho. Walang mangyayari sa career mo.
Yan yung mga strongholds. The human reasoning, the arguments on the inside of us. And hanggat hindi natin nadidemolish yung mga negative thoughts na ito, hindi matatanggal ang control ni Satanas. Halata kung mayroong stronghold sa ating isip. Kasi hindi mo magawa-gawa na dire-diretsuhin ang mag-devotion. It's because there is a stronghold. Mayroong something on the inside of you na nagsasabing, walang kwenta naman yung ginagawa mong devotion eh. Ang babangil. Wala ray. Hanggat nandyan yung mga kaisipan na yun, hindi ka makapag-devotion ng dire-diretso. Hindi ka makapag-confess, hindi ka makapag-declare ng mga positive words para sa buhay mo kasi something on the inside of you na nagsasabi, wala namang epekto yung ginagawa mo eh. That's human reasoning. That's argument in your mind. Dahil may stronghold ang Satanas. Ganyan nangyayari sa maraming believers kung bakit sila natatalo sa buhay. They're being controlled by the negative thoughts on the inside of them. Actually, hindi na si Satanas ang nasa presensya nila. Wala na ang Satanas sa presensya nila. Wala na ang demonyo sa presensya nila. Pero nandoon pa rin yung control ng demonyo sa kanilang buhay. It's because of the negative thoughts na hindi nila ma-demolish. Uma-agree pa rin sila sa mga negative thoughts na ito. Mayroon akong isang kilala na naging kaibigan ko at napakabait na kaibigan. Ang sabi niya sa akin noon, alam mo, sabi niya, yung dalawa na tita ko, hindi nakapag-asawa. Matandang dalaga sila. So sila ay, isa sila sa mga sinusuportahan ko. And then sinabi pa niya yung mga ibang family members niya na hindi nakapag-asawa. Matanda na. And then, habang tumatagal, sabi niya, kaya hindi ako magtataka, sabi niya, kung balang araw, hindi rin ako makapag-asawa. Alam niyo, yung kaibigan kong ito, kung sa kagandahan lang ang pag-uusapan, artistahin ang kanyang kagandahan. Mabait. Kung siya talagang liligawan ng isang lalaki, walang masabi yung lalaki. Masipag magtrabaho. Malakas ang faith niya. Pero alam niyo ba, nung siya'y nakilala ko, 26 years old siya. Ngayon ay 33 years old na siya. Wala pa ring asawa. At ilang beses siyang nagsumbong sa akin kung paano siya niloko ng mga naging boyfriend niya. Kalain mo. Walang dahilan kung bakit hindi siya walang dapat maging dahilan na siya'y lokohin. Walang dapat maging dahilan na hindi siya makakapag-asawa dahil sa kanyang angking, talino, sipag, ugali, pananampalataya. Nasa kanya ng lahat. Nasa kanya ng lahat. Pero bakit ganun ang nangyayari sa kanyang love life? Alam niyo kung bakit? Dahil may stronghold sa kanyang kaisipan. May stronghold sa kanyang isip na nagsasabi, hindi ka magtatagumpay kailanman sa iyong love life. Every time na papasok siya sa relationship, yung kaisipan na yon ang siyang laging nananaig. Plano pa lamang niyang sagutin yung lalaki na nililigaw sa kanya, yung kaisipan na yun nagsasabi na, hindi magtatagumpay ang iyong love life. This time, it will not work. Ganyan laging nasa isip niya. Ngayon, sa subject na yun, sa specific na yun, na area ng kanyang buhay, i-relate niya yun financially sa buhay ninyo. Bakit hindi tayo nag-overcome financially? Pagdating sa kagalingan ng iyong katawan, bakit hindi gumagaling yung mga iba? The same strategy ng Satanas. Implement his strategies and eventually, it will become strongholds. At kapag naging strongholds ito sa ating isip, then hayahay si Satanas kasi pwede na siyang umalis. At kahit siya'y umalis sa iyong presensya, control ay nandoon pa rin. Kasi yung negative thoughts nagsisilbing kuta ng Satanas sa buhay natin. Kaya tingnan niyo dito sa Luke chapter 4,
Luke chapter 4 verse 13. Ito yung 3 times na pinalayas ng Satanas o pinalayas ni Jesus Christ sa Satanas. 3 times. Paano niya pinalayas si Satanas? By using the written word of God. It is written. It is written. It is written. 3 times siyang ginamit ang word of God at si Satanas ay lumayas eventually. At ito sabi ng Luke 4:13, sabi niya, when the devil had finished tempting Jesus, he left him until the next opportunity came. Lumayas siya, pero tumitingin pa rin ng opportunity. Yan yung time na ini-establish pa lang niya yung kanyang strategies. He keeps coming back. He keeps coming back until ang pagkakaiba, si Jesus Christ ay dinemolish niya lahat ng mga negative thoughts na sinisend ng Satanas sa kanya. So, walang strongholds na nabuo sa isip ni Jesus Christ kasi strategies pa lang ini-implement, sinira na niya. Through using the Word of God, by speaking the Word of God. It is written. It is written. Pag ano nang gagawin natin? Patuloy niyang pinapadala sa isip natin yung strongholds ng mga negative thoughts about poverty, financial lack. Sabi niya, maghihirap ka ng habang buhay. Hindi ka magsusurvive sa kahirapan na yan. It keeps coming back. Wala pang yumaman na membro ng pamilya mo. Kaya ikaw, mananatili kang mahirap. Hindi magtatagumpay ang mga negosyo mo. So, yung mga pinapadala niya. Pero patuloy mo sinasabi, it is written. Philippians 4:19. My God shall supply all of my needs according to His riches. Not according to my poverty, not according to my limitation, not according to the limitation of the economy or the government or my financial supporters, family members na nagsusupport sa akin, not according to their limitation, but according to the riches in glory by Christ Jesus. It is written, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. Yan ang sinasabi ng Word of God. And I speak it and I declare it. It is written. Lahat na ng mga scripture verses na alam mo about prosperity, i-quote mo yan, it is written, it is written, it is written. Hanggang sa ma-demolish yung mga negative thoughts sa isip mo. Hanggang sa makumbinsi yung isip mo na talagang it is the will of God for you to prosper. Kasi hanggat hindi na di-demolish yung negative thoughts, hindi mawawala ang control ni Satanas sa'yo financially. Pagdating sa physical health, ganun din. Just keep on speaking the Word of God. It is written that by the stripes of Jesus I am healed. Yung mga iba pang mga scripture verses about healing. Just keep on speaking it, declaring it, speaking it, declaring it. Yung naririnig mo mismo. Kasi words are powerful than thoughts. Never na nangyaring thoughts are powerful than words. Words are powerful than thoughts. Kasi ang words nagkikreate ng thoughts. At yung thoughts na nabuo, ma-overcome ng another words. Para ma-realize nyo, yung sinasabi ko that words are more powerful than thoughts. Try nyo magbilang ngayon. Try nyo magbilang. O, sa isip niya, hindi nyo babanggitin. Tingnan lang natin how powerful words are nang masigit pa sa thoughts. So, sa isip nyo, magbibilang kayo. Sa isip niya, so yung numbers nasa thoughts, nasa isip niya, magiging thoughts niya. Magbibilang kayo ng 1 to 10. Okay. Sabihin ko kayo na kayo mag-start. 1 to 10. Sa isip niya, start. Okay, nakabilang kayo 1 to 10 sa isip ninyo. Uulitin natin. Sa isip natin, magbibilang tayo ulit ng 1 to 10. Pero pagdating ng number 6, magsalita ka. Isigaw mo. Isigaw mo ang pangalan mo. Tingnan natin kung yung isip mo dire-diretso pa rin. O, kahit try nyo mamaya na lang. Pero try nyo, magbilang kayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sa isip nyo. Pero pagdating ng 6, sabihin yung pangalan nyo, or magsabi kayo ng isang salita. Alam nyo ba na mai-stop yung pagbibilang nyo, ang maiisip ninyo kung ano yung sinabi nyo? Because words are more powerful than thoughts. Kaya yung mga negative thoughts na kinreate ng Satanas sa isip natin by implementing his strategies, madidemolish ang mga ito by speaking the Word of God. Kaya kung na-develop yung strongholds of poverty sa isip ninyo, then keep on speaking the Word of God about prosperity.
Kung na-develop yung defeat, yung kabiguan sa isip ninyo, stronghold yan. Magbibigo kayo sa lahat ng gagawin ninyo kasi nandiyan yung stronghold ng Satanas. Then keep on speaking the word of God about the victory, about success. Keep on speaking. Keep on declaring. Kung sa family members nyo may inatake ang Satanas, hanggang sa mabuo yung strongholds na yan, na ang family members mo ay nanakawin ng Satanas ang kanilang future, nanakawin ng Satanas ang plano ng Diyos sa kanila, then keep speaking the word of God about the promises of God for your family. Walang ibang paraan. Walang ibang paraan para masira, ma-demolish yung mga strongholds ng Satanas sa ating isip, but by speaking the word of God. Last verse, Ephesians chapter, hindi na lang. Mamaya tatalakayan ko na lang sa kasi mahaba na ako, 10:26 na. Higit isang oras na ako. So tatalakayan ko mamaya sa Google Meet. Kaya wag niyong kalimutang mag-join. Magsisend na lang Sister Lorna ng link sa inyo sa Google Meet mamayang 7 p.m. para yung mga iba pang magsa-service ay maka-join din sila. So, pray na lang tayo. Kung di nyo na paumpisa yung topic ngayon ay panoorin nyo ulit kasi napaka-importante ito para hindi makagain ng ground ang Satanas sa ating buhay. At kapag walang ground ang Satanas sa ating buhay, then yung promises of God sa ating buhay ay mangyayari ng walang hadlang. Dadalo yung blessing, dadalo yung favor ng Lord, dadalo yung victory and success. So, lahat tayo mag-pray. Salamat po Diyos sa inyo pong salita. Salamat sa pagkakataon na kami po yung makapag-aral. Dalayan ko na ang topic na ito, O Diyos, ay manatili sa isip, sa puso, damdamin ng mga makakapakinig, ng mga makakapanood nito. At dalayan ko na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, may apply nila yung mga instructions po ninyo na nasabi sa topic na ito. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Bye-bye.